Bago nga rin, tayo muna ay manalangin. Ilagay ang kamay sa harap at tayo nilako. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa biyaya ibinigay mo sa amin araw-araw. At sana patuloy mo pa kami bigyan ng biyaya. At salamat din sa pagprotekta mo sa amin. At patawad po sa aming mga nagawang sala mula sa aming kamay at ibig na di namin sinadya. At sana'y patawarin mo pa rin kami tatanggapin sa iyong puso at sa iyong kaharian. At Panginoon, gabayan mo ang aming pamilya at sa tinatahak naming landas para kami ay mapunta sa tamang landas. At ilayo mo kami sa kasamaan para kami ay hindi makagawa ng sala wala sa iyong kamay at bibig. In Jesus' name, we pray. Amen. Kababaihan ng Taiwan noon at ngayong nakaraang 50 taon. Umaga sa ating lahat, ako nga pala si Jenica Maramas. Bago natin simulan ang ating bagong aralin, ay balikan muna natin ang nakaraan nating pinag-aralan. Unang tanong, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ang pangunahing tauhan sa kwento ay si Prinsesa Tutubi. Siya ang bugtong na anak ni Haring Tubino at Reyna Tubina. Magandang araw sa lahat, ako nga po pala si Ginoong de la Rama at para sa pangalawang katanungan, ano ang naging utos ng hari ng mga Tutubi laban sa mga Manchi? Inutusan niya ang kanyang kawal na labanan at ipagiganti ang prinsesa. At sa pangatlong tanong, ano ang aral ng kwento? Ang aral ng kwento ay huwag maliitin ang iba dahil may taglay silang kakayahan. At ang pagkakaisa ay mahalaga upang mapaglabanan ang mga hamon. Iba ng mga kababaihan ngayon at noon. Kung ang mga kababaihan ay disenteng manamit noon, pero ngayon, kulang na lang maghubad. At kung noon ang mga kalalakihan ang nagliligaw sa mga kababaihan, ngayon, kabaliktaran na. Ang mga kababaihan na ang naghahabol at naniligaw sa kalalakihan. Kung noon, ang mga kalalakihan ang nagtatrabaho at ang mga kababaihan naman ay nasa bahay lang upang gawin ang mga gawaing bahay at pagsilbihan ang kanilang asawa at pamilya. Ngunit ngayon, ang mga kababaihan na ang naghahanap buhay upang may pakain sa kanilang pamilya. Ang iba pa nga mga kababaihan ay pumupunta pa sa ibang bansa dahil malaki ang sahod doon.
Ngayon ay tatalakayin na natin ang ating aralin ngayon, ang kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang 50 taon. Kalagayan ng kababaihan sa Taiwan ay karaniwang bilang kasambahay lamang. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula lang magbago ang kanilang kalagayan. Sa kasalukuyan, mas maraming babahagi sa workspace ayon sa estatistika, higit sa mataas na bilang ng mga babaeng nag-aaral sa kolehiyo kumpara sa kalalakihan. Ang gobyerno ng Taiwan ay nagpapatupad ng mga batas upang pangalagaan ang karapatang pagkababaihan. Halimbawa, ang maternity leave ay pinahaba na mula 3 buwan hanggang 1 taon sa ilang mga kumpanya. Sabi nating malaki ang pagbabago sa kalagayan ng mga kababaihan sa Taiwan sa nakaraang 50 taon. Ngunit mayroon pa rin mga hamon na kinakaharap nila. Narito ang isa sa ating letter sender. Itago natin siya sa pangalan ng Xiao. Siya ay nanggaling sa Taiwan. Simulan na natin ang kanyang kwento. Noong dekada 1970, ang kababaihan ng Taiwan ay pangunahing nagkikita bilang tagapag-alaga ng tahanan sa loob ng bahay. Sila ay inasahang magluto, mag-alaga ng mga anak at magtiis. Xiao, tapusin mo na ang iyong dagdang aralin. Tapos tulungan mo ako sa paghuhugas ng mga plato. Nanay, pwede po ba ako magpatuloy sa pag-aaral pagkatapos ng high school? Gusto ko po sanang maging guro. Anak, hindi yun ganoon kadali. Ang babae, mas kailangan dito sa bahay. Ang edukasyon ay para sa mga lalaki lamang. Bakit mo inisip ang pag-aaral para kay Xiao? Mas mabuting mag-aasawa siya balang araw kaysa mag-aksaya ng oras sa kolehiyo. Pero itay, kaya ko po. Gusto ko pong makatulong sa inyo. Hindi. Ang babae dapat nasa bahay lamang. Noong kabataan ko, ako man ay nangangarap mag-aral, pero hindi ko naranasan. Ngayon, nakikita ko kay Xiao. Ngunit, paano kung ang lipunan ay hindi pa handa para sa kababaihan? Ganyan ang naging mukha ng nakaraan. Limitado ang edukasyon at trabaho para sa mga kababaihan. Ang kanilang mundo ay kinukulong sa 4 na sulok ng tahanan. Ngunit sa likod ng katahimikan, nagsimulang magising ang panawagan. Ang mga tinig ng kababaihan na noon ay pinipigilan ay unti-unting naging boses ng pagbabago. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap, masasabi nating malaki ang pagbabago sa kalagayan ng Taiwan sa nakaraang 15 taon. Ngunit mayroon pa ring mga hamon. Maraming salamat sa pagkikinig. Sana'y nakakuha kayo ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagbabago ng Taiwan sa kalagayan at kahanatnan. Sika para sa pagbabantay-bantay at sa pangunlad ng kanilang karapatan sa pamamagitan ng pagbabago sa lipunan at kultura. Nakamit nila ang kanilang karapatan sa iba't ibang larangan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!